Okay, so magluluto tayo ngayon ng Maruya di ube. Actually, hindi ko alam tong recipe na to. Napagtripan ko lang. Pati yung video, tsaka yung YouTube channel na to, napagtripan ko lang. So, pagpasensyahan nyo na, hindi ganun kaganda yung video natin. Pati yung paghihiwa ay hindi rin ganun kaganda para maging Maruya. Hindi naman ako masyadong nagluluto din. Napagtripan lang talaga. Naisip ko din i-video. I don't know. Hindi ko alam kung saan papunta tong channel na to. So, tingnan natin. Ganyan lang. Alam niyo naman ang itsura ng Maruya. Hiwain lang natin na parang pamaypay. Mga 5 saging ang ginawa ko dito. Kaya lang, halos lahat sablay, no? Na parang nabali yung ibang sa may hiwa. So, ayun nga. Fast forward tayo konti. Pagkatapos hiwain yung mga saging. Dito, gumamit ako ng 1 cup na harina. Tapos, unti-unti lang paglagay ng tubig. Hanggang parang lumapot siya ng konti. Hindi naman sobrang masabaw. Ayan, nagkalat pa. Tapos wala din pala akong whisk. Kaya tinidor ang ginamit ko. Sobrang ready ako sa video na to. So, ayun nga, konti-konti lang yung lagay natin ng tubig. Para hindi tayo sumobra. Sabi nga nila, huwag todo bigay. Magtira din para sa sarili. Galing ha? Fast forward ulit tayo dun sa ready na yung butter natin. Ayan, dito naramdaman ko sa puso ko na siya na talaga. Wow naman! Wow! Siya na talaga ang tamang mix ng butter. Ngayon, kung iniisip niya saang part ng Maruya nilalagyan ng ube, ito na. Ayan. McCormick na ube flavor ang gagamitin natin. Siguro nasobrahan to ng konti. Pero mga half teaspoon siguro yan. Tapos mix lang natin. So bali yung ube nandoon sa butter natin, yung flavor ng ube. Next ay magpiprito na tayo. So bago tayo magprito, babad man natin yung saging sa butter natin. Ito mas okay yata kung isa-isa. Pinaghalo ko na agad eh. Hindi ko alam eh. Masyadong pinilit eh. Ayan, pinagkasya-kasya ko na. Pero mas okay yata kung isa-isa. Lunod nyo siya sa butter, tapos saka pre-prituhin. So, ito na nga yung kawali natin. Pinapakita ko talaga sa inyo, no, na tipal ang gamit kong kawali. Kaya tutok na tutok yung ating kawali ngayon. Yan, para makita nyo talaga kung anong klaseng kawali ang gamit. Baliw ka yata eh! Kasi kung hindi tipal ang gamit nyo, no, yung ube, mag-iiba ang lasa niya. Hindi na siya magiging ube. Biro lang. Nagbibiro lang ako. Ito, maglalagay na ako ng mantika. Wala din akong matinong mantika na pang prito sa time na to. Kaya olive oil, napakaraming olive oil ang ginamit ko. Kaya naman nakurot ako. Ayan, lalagyan lang natin ng oil tapos papainitin. Dito tinesting ko lang kung pwede na yung oil. Nag-drop lang ako ng konting butter. So ayan, pwede na siya. Lagay na natin isa-isa. Tapos kada side, prituhin natin ng mga 5 to 7 minutes. Depende kung gaano kainit yung mantika nyo. Kasi yung unang batch ko nito, pinrito ko lang ng mga 4 to 5 minutes. Hindi ganun kaganda yung resulta niya. Hindi siya ganun ka-crispy. Kaya yung iba niluto ko pa ng extra. Siguro mga 2 piraso lang ang pinrito ko ng 3 to 5 minutes. Yung iba mga 5 to 7 minutes. So yun nga, after a few minutes, binaliktad ko na siya. Kaya lang tulad ng sabi ko, medyo nakulang sa pagluto. Hindi siya ganun kaganda tignan. Tapos hindi rin ganun ka-crispy. Binaliktad ko nga pala ulit to, no? Kasi nga na-realize ko parang hindi siya ganun kaluto pa. Mas maganda yung parang dark brown na yung kulay niya. Kahit dito sa part na to, hindi pa rin siya ganun ka-dark eh. Makikita nyo mamaya yung mas magandang kulay. So bale, ito yung unang dalawa kong inahon. Medyo brown na siya. Gusto ko lang sanang tikman kung tama na. Nilagyan ko ng butter. Tapos nilagyan ko rin siya ng asukal. Tapos nung tinikman ko na, hindi ako masyadong nasarapan. Tsaka yun nga, hindi siya ganun ka-crispy. Kaya yung ibang batch ay niluto ko pa ng mas matagal. Ito sa batch na to, mas okay sa akin, no? Maganda yung texture niya, crunchy.
Tsaka lasa pa rin yung ube. Mas maganda kung ganito din ang gawin nyo. At so, ngayon nga, na-realize ko din na wala akong final footage kung anong itsura niya. Naglagay din pala ako ng honey. Kasi feeling ko parang may kulang. Paglagay ko ng honey, ang sarap. So, try nyo din. Masarap siya. Natsambahan lang. Lutong pacham. Maraming salamat po. Sana na-entertain ko kayo kahit konti. Pagpasensyaan nyo na sana ulit yung video. Pagbubutiin na lang natin sa susunod. Sana may matsambahan ulit akong luto next time. Kita kits.